Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Jubel Contreras, Opalyn Garcia and family. Para sa tanging kahilingan ni na Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bong, Gina Morales Reyes, Esther Javier. Para sa mga makiramdaman, lalong-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles, Orlino Tara Jr. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Lorenzo Dumlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo Abileda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson Abileda, Angel Sihuco Sr., Lydia Galang Sihuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Bella Querol, Lourdes Yupanco Sare, Denisa Barbon Makiling, Benjamin Galauran, Nina Gaza Robles, Alicia Villanueva Cruz, Concepcion and Manuel Malaito Jr., Edgardo and Lydia Angeles, Victorina Angeles, David A. Laupong, Virgilio Robles. Kinagagalak namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng Banal na Kristiya. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng simbang gabi. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Angelo Ahero. Magsitayo tayo at sumabay sa pambungad na awit.
isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikapitong araw ng simbang gabi. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o ang Magnificat. Pinahahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung paanong nilingap at ginhabagan ng Diyos si Maria, gayon din naman ang kanyang gawain sa ating at sa atin ang kanyang gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin, ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin ng umaawit ng ating pansariling Magnificat sa Ama, na patutuon natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanti
Ilog mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsyel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nananalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyong kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyong kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan, kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo tayo. Hari at batong panulukang saligan ng sambayanan.
kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Binangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Gio. Maligayang pagdating sa ika-7 araw ng ating simbang gabi sa parokya ng San Bartolome de Malabon. Kung may isang bagay na talagang nagpaparamdam sa atin na ng diwa ng Kapaskuhan, ito marahil ay walang iba kung hindi ang mga kanta. Pagsapit pa lang ng September 1, bubungad na sa atin ang mga awit nina Jose Marichan na pinamagatang Christmas in Our Hearts at ni Mariah Carey na All I Want for Christmas is You. Diba? Yan agad ang bubungad sa iyo. Maliban sa mga palamuti, mga ilaw, Christmas lights, at mga nagagandahang mga disenyo, ayos ng parol, Christmas tree. Iba't ibang awit, iba't ibang kanta ang bumubungad sa atin. Nariyan din, inaabangan yung taon-taon na station ID, no? Ng mga TV stations, lalo na ng ABS-CBN, di ba? Ngayon, ano ba ang title? Ano bang awit ng ABS-CBN? Yan, love, joy, hope. Sabay tayo sa Pasko. Di ba? Iba't ibang tema, no? Yung nakaraan, mga ilang taon na, family is love, di ba? Tapos, ano yun? Ang star ng Pasko. Sino bang star ng Pasko? Si Grow, di ba? Hindi lamang pang mga masasaya ang awit sa Pasko, no? Nandiyan din yung mga humihirit, no? Ng kanilang Christmas bonus, di ba? Yung kanta ng ages, di ba? Kinakanta ng mga nagpe-perform, sasabihin, kaya't ibigay nyo na sa amin ang Christmas bonus, di ba? No? Kaya ngiting, talagang pag yan yung kanta, ngiting-ngiti, no? Para makuha na yung Christmas bonus, no?
Meron naman, no, hindi lang masaya, meron din naman yung mga nagmamahalan, no, yung mga magkasintahan, no, ginagawang team song, yung iba't ibang mga kanta ng Kapaskuhan, no, yung bibingka, yung ano pa ba mga Christmas natin diyan, love songs. Marami, no? Pero mas naaalala ko yung mga Christmas yung mga malulungkot na kanta ng Pasko, no? Nandiyan yung kanta ni Aiza Sigera, no? Ang Disyembre ko'y malungkot, no, di ba? Baka mamaya ganyan yung communion song, ha? No, pero yung tumatatak sa akin, yung siguro medyo hindi popular to, yung pinamagatang Christmas single. Alam niyo yung Christmas single? No? Sino kumanta nun? Rocksteady, no? Sabi ng kanta, kawawa ka naman at single ka ngayong Pasko, ilang taon ka nang ganyan, kadate mo na naman ang nanay mo, bibili na lang ng Christmas card at susulatan ko na lang ito ng Merry Christmas, Happy New Year to me. Diba? Nakakaloko yung kanta no? Masaya, malungkot, excited, iba't ibang emosyon, iba't ibang karanasan, iba't ibang salobi, iba't ibang damdamin. Lahat yan, mga kapatid, makikita natin sa awit ng Kapaskuhan, sa awit ng Adbyento. Ngayon sa ating ebanghelyo, narinig natin ang awit ng mahal na Birheng Maria. Ang awitin ni Maria para sa Diyos ay isang awit ng papuri, galak, pasasalamat, pangako at pag-asa. Maraming tema ang makikita natin tungkol sa Magnificat. Ngunit pansinin ninyo ang unang salita ng kanta o awit ni Maria. Ano yung unang salita, mga kapatid? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang puso, ang saloobin, ang damdamin, ang lumilikha ng makabuluhang awit na siyang umaalingaw-ngaw at patuloy nating naririnig hanggang sa kasalukuyan. Ganito rin, mga kapatid, ang karanasan ni Ana sa ating unang pagbasa nang pinagkaloob ng Diyos ang kanyang panalangin na magkaroon ng anak. Nang mailuwal niya si Samuel, hindi maitago ni Ana ang kanyang nararamdaman, ang kaligayahang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi rin niya nakalimutan ang kanyang pangako sa Diyos. Kaya matapos ng paghahanda, dinala ni Ana ang batang Samuel sa templo. Inihandog niyang muli ang kanyang anak, ang kanyang panalangin sa Diyos. Sa labis na pagpapasalamat ni Ana, yung kanyang hiniling, yung biyayang kanyang tinanggap, ibinalik niya, inihandog niyang muli sa Panginoon. Dahil ang puso niya ay nagpupuri at nagagalak sa kaganapan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo ho, minsan, may isang pari
na nagbigay ng recollection sa amin sa mga magulang namin nung kami ay mga seminarista pa lamang. Sabi ng paring ito, hinding-hindi raw niya malilimutan ang sinabi ng kanyang ina, sapagkat pinagtapat nito na habang pinagdadalang tao daw siya ng kanyang ina, napuno siya ng takot at agam-agam. Sabi ng ina ng paring ito sa kanya, nagbabalak daw siyang ipalaglag. Nang gagawin daw ito ng kanyang ina, yung pagpapalaglag, tila ba may nagtulak sa kanya na magtungo sa simbahan upang magdasal. Itinaas niya sa Diyos ang kanyang agam-agam, takot at pagdududa. At sa huli ang kanyang panalangin, ang nasambit niya sa Panginoon ay kung ito po ang plano niya para sa kanya, tulungan nawad siya ng Diyos. Mailuwal daw lamang niya ang batang ito ng maayos, ay ihahandog daw niya sa Panginoon. Sa awa ng Diyos, naging maayos ang operasyon, ang pagdadalang tao. Siya ay isinilang at inihandog ng kanyang mga magulang sa Diyos upang makapaglingkod bilang isang pari. Mga kapatid, maaring sa misang ito ay may daladala kayong awit, may daladala kayong pangako, may daladala kayong damdamin o panalangin para sa Diyos. Nais ng Diyos na ito ay marinig. Nais ng Diyos na ito ay makita. Kalugod-lugod sa Diyos ang isang awit, ang isang panalangin na nagmumula sa ating mga karanasan, sa ating mga buhay. Kalugod-lugod sa Diyos ang isang panalangin na mula sa ating puso. Kaya sa misang ito, hindi lamang tayo ang may daladalang awit at panalangin para sa Diyos. Ang Diyos ay umaawit din para sa atin. Ang Diyos ay may mensahe rin mula sa kanyang puso. Nais niyang ipahayag ito sa misang ito. Nais niyang ipahayag sa bawat isa sa atin ang kanyang labis-labis at walang maliw na pagmamahal. Kaya bilang pangwakas, gagamitin ko ang kanta ni Ariel Rivera bilang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos para sa atin. Na sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko.
sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan, upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos ng nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon at Manunubos. Amen.
Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakalaan, nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Berhinio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging kapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sino mang umaawit ay doble ang panalangin. Kaya sa pamamagitan ng panalangin tinuro ni Jesus, ipahayag natin ang ating awit sa Ama. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala, bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Mayroon po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng parokya. Available na po ang kalendaryo para sa taong 2026. Maaari nyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit ngayong araw, December 22, 2025, na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas, sa ika-8 araw ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay bilang ating pamaskong handog ay bigas. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalain kayo ng mapagmahal at maway nating